Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung reading mo for December 15 to 21. Pero timeless reading din naman ito. Hindi nag-expire. Kaya kahit kailan makarating sa iyo itong aking reading, Scorpio. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta. Grateful ako. Malaking tulong yung mga nag-like, follow, subscribe. Yung mga shares, comments, super thanks, stars. Yung mga memberships and subscriptions ninyo, yung mga nag-avail ng private readings, yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads or commercials sa mga videos ko. Pagpasensya mo na, Scorpio, ngayon lang nakapag-resume ng pagbabasa kasi maganda yung katawan ko ng mga nakaraan. Ayan, regarding private reading, tignan nyo na lang. Pero punuan ng mga private reading ko. Tignan ko kung makahabol kayo. At yung mga details, information na kailangan nyo nakalagay sa description or sa pinakadulo nitong video. Ayan, cards mo, Scorpio. Ay, ano ba to? May, mag-ingat sa accident ha, baka mapilayan. Meron kasing dito ano ba tawag dito? Saklay. Nakalimutan ko yan sa English. Pero, kasi baka malasin ka daw o may misfortune. So, ano man to? Pwede kang malasin. Pero nakikita ko may support dito. Sabihin na natin may malas, depende naman yan kung anong gagawin mo pa rin. Mas may kapangyarihan tayo kung ano yung sa sarili natin, kumbaga. Pero nakikita ko nga, mag-ingat ka lang, may saklay. So, hindi ko alam kung previous na ba to, nagkaroon ba ng accident, nagkaroon ba ng fracture, kasi may saklay, tipong hindi makagalaw, makalakad agad-agad, no? Pwedeng nakaraan na pero pwede ring future ito. Pero kung mag-alala, just in case na magkaroon man ng misfortune dito, may magandang pangyayari, andyan yung mga tutulong sa iyo, ayan, no? May mga nakaalalay, nakasuporta para sa iyo. O, divine man yan or yung mga tao sa paligid mo, ay, mag-ingat ka. Kasi may ay, ba't mga baraha? May magnanakaw, dear. Mandirigma, tawag. Mandirigma, Scorpio. O baka maagawan ka, madukutan, makupitan, basta mawalan, ingat. Or maswindle, mascam. So, ingat sa lahat ng forms ng theft. Okay? O halimbawa, idea mo, original idea mo, or content mo, content creator ka, tas ninakaw. Di ba, naku, talamak yan. Naka-experience na ako ng ganyan. So, this is not all about money. Could be anything na pwedeng makuha nila sa'yo Okay, so pag-ingatan mo yung mga ginagawa mo, pinupundar mo, pera mo, mga pag-aari mo, whatever. Blessing, yun naman kagandahan dito, may blessing ka naman marireceive, no? Ayun na, sa tingin ko. Kasi kahit may misfortune dyan sa paligid mo, andyan yung suporta. Andyan yung maaagapayan ka, matutulungan. Basta masusuportahan ka dyan, matutulungan ka, at meron ka marireceive na grasya. Etong grasya na to, hindi ito laging material, guys, ha? Pero pwedeng itong spiritual blessing. No? Kasi iba pag grasya, inisip ka agad, datong or bagay, material. Hindi lang. Okay? Yun lang, support or miracles blessing yun. Yung healing, yung mga ganyan, marami, or love ng mga tao na sa paligid mo, maraming blessings. Pero importante dito, may matatanggap kang grasya. Ayan, no, may mga taong malisyoso sa paligid mo, poison, mga toxic to, toxic na mga tao na kung ano-ano yung mga influences dyan, mga iniisip, mga pinapakalat. Ayan. Kung ikaw naman ay tao na hindi magpapa-apekto dito sa mga malisyosong salita,
chika-chika mga tao, energy surrounding you. Wala naman, baliwala yan eh. Di ba? Importante, alam mo sa sarili mo, ano ba yung ginagawa mo. Kasi kung wala ka namang ginagawa na mali or kasalanan, di wala kang dapat ikatakot. Eh no, di sino ba ang sino ba yung parurusahan pag gumagawa ng mga kasinungalingan or nagpapakalat ng mga malisyosong chika? Ikaw ba sa tingin mo? Kaya nga kung wala ka naman dapat ikatakot, kung alam mong malinis ka, eh di bali wala to. Sila rin naman ang magbabayad niyan eh, consequences ng mga ginagawa nila eh. Diba? Yun yung rule ng karma eh. Pero ganito yun guys, explain ko lang. Kasi napapansin ko lang sa mga comments, sa mga readings ko. Or kahit hindi sa readings ko, dun sa ibang mga lugar na nakikita ko. May mga tao na, sana makarma sila, mali eh. Si karma ang may trabaho nun. Divine justice trabaho niya. Hindi mo kailangan bitiwan sa bibig mo, sana makarma sila. Kasi in a way, you are wishing bad. Diba? Na-realize nyo ba yung sa sarili ninyo yung mga sinasabi nyo? Sana makarma sila. Eh di ba nagwi-wish ka ng masama? Trabaho ng itaas yun. Hindi mo trabaho magparusa or kasi pag binitiwan mo yung salita, may power yun. Parang wini-wish mo na rin, parang sinusumpa mo na rin yun. Kaya anything nalalabas sa bunganga mo na hindi maganda na sana magkaganito siya, magganyan. It's a form of curse para sa akin. Okay? So, hindi nyo dapat sabihin, oo, naargabyado ka, ganito, ganyan. Pero hindi mo, wag mong sasabihin, sana, mangyari din sa ito, or sana makarma. Yun. Yung iba, naniniwala sila sa mga, mga kabutihan, etc., mga bless you, pero yung bunganga nila ganun, sana makalma yung mga yan, kasi inargabyado ako niyan, ganyan. Hindi ko kayo masisi kung sobrang sakit ng pinagdaanan ninyo, pero para sa akin lang, just my opinion na, mali rin, na wini-wish mo rin na sana makarma sila. Malay mo, mamaya ikaw pa makarma nung kaka-wish mo ng ganun, kasi nag-wish ka na hindi maganda eh. Kahit sabihin mo namang yung mga tao na yun eh, hindi naman sila mga santo or malilinis. Pero kasi yung intention ba, yung sinasabi mo. Okay? Na-share ko lang naman. Share ko lang kasi daming ganun. Hayaan mo, kasi kung talagang mangyayari sa kanila yun, kung magbubumerang yun, di mo kailangan sabihin na ikaw na yung nagsabi na parang, di ba? Parang pinagdarasal mo, wini-wish mo na mangyari yung gano'n. Hindi yung pangit, dear. Negative yun na sinesend out mo. So, pwede mag-backfire sa'yo. Okay, tingnan natin yung love life mo. Ay, sorry, hindi pa pala tayo sa love life. Sige, lagay na natin to dito. Marami kasi yung nakikitang gano'n. And naninegahan ako dun sa gano'n. Ay, wait lang. Tiknang gumuho yung mga baraha ko dito. Kung kung magpabayaran nila, di pagbabayaran nila, hindi mo trabaho yun nga, sabi ko eh. Diba? Ano kailangan yun? Hilingin. Or mamutawi pa na i-verbalize mo kasi parang wini-wish mo eh. No? Unless talagang intention mo. May mga ganun tao eh. Intention talaga nila eh. Kasi galit sila, ganyan-ganyan. Sabihin nila, hindi man, kasi nangyari sa akin yan, ganyan-ganyan. Yung mga ganon, hindi pa sila enlightened. Hindi pa nila alam yung true, basta. Ayoko na kasi baka mag-ignite pa ng mga chika yan. So, let the divine guide you and help you. O diba, kasabi ko pa lang. Hayaan mo sila, hayaan mo yung divine. Ayan o, hayaan mo yung divine na mag-intervene. Huwag mong pangunahan. Hindi ka Diyos, hindi mo trabaho yun. Okay? Yung mga bagay na pwedeng may baguhin ka, kaya mong gawin, sa sarili mo, gawin mo. As long as
mabuti, hindi nakakasama sa'yo or sa iba. Let the divine guide you and help you. Okay? Pero hindi rin tama na umaasa ka na lang lagi sa divine na, hintay ka parang si Juan Tamad mahulog yung bayaba sa bibig mo. Siyempre, yun nga yung sinasabi ko may exception, gagawin mo yung part mo. Pero yung mga bagay na hindi mo na dapat pinakikialaman, trabaho na ng divine yun. Huwag mo na rin, di ba? Huwag ka nang pabibo. Yun ang ibig sabihin doon. Okay? Work on releasing your fears so it can manifest. O isa pang blockage sa'yo, siguro itong mga fears mo, insecurities, lahat na, mga nega na iniisip mo. So, you need to release kung ano man itong mga nega thoughts na ito, thinking na yan. Kasi yan yung malaking sagabal para ma-achieve mo yung blessing. No? Nakita ko pa naman may blessing na paparating sa'yo dito. So, you're very close to getting your wish. Ayan na nga. Kung ano man itong ipinagdarasal mo, hinihiling-hiling mo yung Scorpio, you're very close. Ibig sabihin, ang na-sense ko dito, hindi siya kusang mahulog sa'yo, dear. Parang, oo, minamanifest mo, pinagdarasal mo, pero ang nafe-feel ko dito, this is something na pinaghihirapan mo rin. Okay? Pwedeng sinasabayan mo rin ng hard work. O ayan, nagmamanifest na, malapit na. Malapit mo na mapasa yan. You're on the right path. O ayan, so ano man tong path na gusto mong tahakin, kung nanghihingi ka ng guidance, ito ay confirmation, green light signal, go signal na nasa tamang path ka. So, ibig lang sabihin nun, i-continue mo. Okay? And gawin mo yung mga necessary steps. Magpursige ka doon sa path na yun. Just in case lang na nanghihingi ka ng guidance. Kasi parang, let the divine guide and help you ang daming mga confirmations dito. Soon na talaga, may something dito very soon na talaga mangyayari or paparating na marireceive mo na talaga yan. Baka yung blessing yan. Okay? Sa love life mo naman, meron kang space. Etong sa love life naman, pwedeng energy mo yan, energy ng person na nakakadil mo. Kailangan yata ng space sa isa't isa. Kailangan muna ng magbakasyon muna kayo from each other. Give each other a break. Bigyan nyo muna ng time, huwag mo nang makulit, huwag mo nang magkulitan, huwag mo nang ipilit yung mga bagay-bagay. Kasi minsan the more na ganun yung ginagawa, lalong hindi nagkakaroon ng clarity Walang peace, ang gulo-gulo. Instead na ma-solve yung problema, lalong na-agitate, lalong naiirita yung isa't isa. So, hayaan mo lang. Nandyan lang naman siya. Wala namang mangyayari, di ba? Na untoward incident, andyan lang naman kayo Minsan talaga kailangan natin ng breather, space. O kahit sa marriage, kahit sobrang tagal nyo na. Or huwag mo sabihin sa akin, bago lang kami. Kung yun yung kinukol ng sitwasyon di ba? Alis talaga matigas ulo ninyo pareho. Nasa sa inyo naman yan. Things didn't go the way I planned. Okay? Pwedeng may mga ano ba tawag dito? Surprises. Sabihin na natin kung hindi naman ito negative. Yung mga bagay lang na hindi mo ina-expect o wala sa plano na pwedeng yun yung mangyayari dito sa sa sitwasyon ninyo. Pwedeng disappointment yan, failed expectations, or magandang surprise. Depende. Hindi ko naman pwedeng i-limit na lang na puro negative yan. Kasi ito ay collective or general reading, ibig sabihin pangkalahatan. Maaring para sa iba ganito, para sa iba ganyan. Wala na kayo. Okay, may disappointed, may sad, magiging broken. O baka nga cool off ito. Oo. Kasi parang may distansya, may space, time. Pwedeng pagiging detached. So, yan. Baka yung iba dito is hindi ko alam kung nagkaroon ng hindi maganda na pangyayari and hindi mo inaakala na
mangyayari sa'yo or sa inyo to, or magagawa niya sa'yo yan. Kasi parang may pagiging shocked and broken hearted dito. So, pwede sigurong may hindi magandang nangyari or mangyayari. Kaya siguro yun yung naging mitya para kayo ay maghiwalay or mag-cool off. Pero sa kabila ng lahat ay namimiss pa rin. Namimiss mo siya or namimiss ka niya or namimiss niyo yung isa't isa. Kasi may mga reminiscing dito. So, pwedeng past. Pwedeng ang past na ito. Kasi parang may mga reminiscing eh. Or hindi ko alam kung may past person na nagre-reminisce or ikaw tong nagre-reminisce sa isa sa past person na bukod aside dito sa iyong kakonect. Okay? Ilan pa natin, Scorpio. Meron talaga nangupit dun sa pitaka, dear. Katingin ako dito sa card na to. May kamay kasi na may hinuhugot na bills, nakabukas yung pitaka. O yan, kaya mag-ingat. Kasi nga, may theft dyan, may manguha sa'yo mangupit. Diba? Two of coins, Two of coins. Two of cups pala, correction. Two of cups, may Cancer energy. May Gemini energy, lovers. Tapos, Aquarius, Five of Swords. Ay, may away talaga. Oo, disconnection nga yan. So, mukhang tatantanan nyo na nga muna isa't isa. Sa love life to or hindi may away dito Pagiging disconnected, nawala ng communication. Na-cut off. Merong na-cut off o kinut off. So, yung mga signs, ulitin ko, may Cancer, Gemini, Aquarius. 3 cards ng Aquarius yan, tsaka isang Pisces, no? So, lakas na energy ng Aquarius dito. Bagong partnership, ayan. Itong partnership na to, pwedeng, bagong kontrata. Pero ito, pwede rin naman romantic to. Baka yung iba sa inyo dito, may namumuong ano ba tawag dun? Namumong romance or commitment, attraction, whatever. Okay? O kasi parang meron kayong basta, anumang sitwasyon to, pareho, you are on the same page. Pareho kayo ng iniisip, pareho kayo ng nararamdaman, or pareho kayo ng gustong mangyari ng person na yan. No? Kasi may pagsasama ng dalawang tao dyan So, pwede yung mga dito, magkakaroon kayo ng bagong person, partner. O, ayan may kontrata, may agreement So, ayan, sabi ko nga, romantic hindi. Andoon yung bago na namang partnership. Love talaga. Pwede naman. Pwedeng iba dito. Pagpasok na naman ito sa isang romantic na commitment. Kasi katabi ni Two of Cups si Lover. So, pwedeng si Gemini, si Cancer. Okay, may mga bagong makikilala, bagong magpapa-in love sa inyo, magpapakilig sa inyo. Kasi relationships na naman ito. Romance. So, pwede rin itong decision major decision siguro na kailangan mong gawin. Or choices, sabihin na natin, baka kailangan mong mamili sa dalawang tao, Scorpio. Oo. But definitely ito ay romantic si Lover's card. Pagdating dito sa Five of Swords, kanina sinabi ko nga na pwedeng may away, magkakahiwalay, o break up to away, conflict, may kina-cut off, no? May kina-cut off. Mawawalan kayo ng communication. Or magkakalayo. Maghihiwalay ng landas. Six of Swords. Ito na yun, yung mga better times ahead. Kung hinihintay mo yan, Scorpio, ayan na. Ayan na yung good stuff paparating sa'yo. Mafe-feel mo na mag-shift na from hindi magandang situation into a better situation. Ayan na.
It could be a better partner, could be a better job, or a better place na lilipatan mo, or simply na nag-i-improve na yung kalagayan sitwasyon mo. Basta palipat ka na doon, no? Transitioning na sa mas maganda. Okay? Ito na yon yung mga times na ma-overcome mo na yung mga paghihirap mo. Or mare-resolve yung mga conflict. Ayan. So, di ba may binanggit akong conflict dito? Sakto. 5 of Swords and then kasunod niya si 6 of Swords. So, baka. So, nakikita ko dito pwedeng maaayos pa yung problema, yung gulo, yung awayan. Kasi yun nga yung sinasabi, may peace, may restoration ng peace dito. At saka, kung galing kayo sa ganon na sitwasyon, or relationship, or job, nakikita ko mas stable yung panibagong paparating sa inyo eh. Or kung maayos nyo man yun, mas magiging matatag na, mas better na. Queen of Swords, may ka-cut off nga definitely, may pinutol, puputulin. Okay, baka mas lander ka, Scorpio, siraan ka dito. Oo, meron kang makalaban, magkapalitan ng maanghang na salita. Basta, it could be dealing with someone who is, meron siyang, may tendency na masakit magsalita, mahirap kalaban tong person na to. Or yun nga, pwedeng nagpapakalat siya ng mga baling balita about you. Ini-slander ka niya, sinisiraan ka niya. As in, yun yung energy na itong person na to. Yun yung goal niya na sirain ka. Okay? Harsh talaga to, oh. Masakit itong masakit yung gagawin niya, masakit yung mga words niya. Yung iba dito, pwedeng may conflict sa family, may away-away dito, pwedeng may mga samaan ng loob, or yung parang tipong nagkalayuan kayo. Yung nagkalayuan, yun nga kasi nga pwedeng nagkaroon kayo ng conflict mga tampuhan, samaan ng loob. So yan, pwedeng nagpart ng ways, or nagiwalay ng landas. Pero ito specific sa family. So, aliba, pwedeng asawa mo, mga kamag-anak mo, yung pamilya mo, mga family issues ba? Or yan, oo. Yung paano ba? Nabawasan yung kasi di ba halimbawa may mga kamag-anak ka noong una, very close kayo, bonding kayo. So parang nung nagkaroon kayo ng conflict or tampuhan dati pag birthday ni pinsan, inimbitahan ka pero nung nagkaroon na kayo ng mga conflict yung biglang wala na. Hindi na kayo nag-iiwasan na kayo, hindi na kayo nag-uusap. Tapos syempre, kumbaga nagkaroon ng rift, ng mga misunderstandings, conflict. So nagkaroon din ng mga pagbabago, yun na nakikita ko. Nawala yung nawala yung peace, nawala yung harmony. So iba na yung feeling in the air, hindi na kagaya nung dati. Yun yung ibig ko sabihin dito. Okay. So pwedeng iba dito may naglayas, nag-alsabalutan, iniwan yung family or umalis dahil dito sa problema na to, conflict na ito. Okay, Scorpio. So, yan yung reading mo. Sana makatulong sa'yo. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.